Dominant Protector. Credit to the author. 5,031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabilis na nakaisip ng ideya si Terence. Gabi na noon, at madilim na ang kalangitan. Isang mapusyaw na asul na arko ang kumislap sa pagitan ng kanyang mga daliri, at nakarinig siya ng isang malinaw na tunog ng pa mula sa katabing silid, kasunod ang tunog ng mga mesa at upuan na naglalaglagan. Tiyak na si Linlin ang nabigla. Agad na kumatok si Terence sa pinto. Anong nangyari? Ayos lang ako. Halatang natataranta ang boses ng matangkad na babae, pero hindi siya lumapit para buksan ang pinto ng ilang sandali, at hindi alam kung ano ang pinaghihintay niya. Kumurap si Terence, ginamit lang niya ang kidlat para masira ang mga ilaw, at wala nang ibang ginawa. Sa pinakamalalim, medyo madilim ang silid, kailangan pa bang maguluhan ng ganito ang Linlin na ito? Hindi niya namamalayang ipinadala niya ang kanyang spirit sense para suriin ang sitwasyon, ngunit agad niya itong binawi matapos matuklasan ang sitwasyon sa loob. Napaka-awkward ng ekspresyon ni Terence, kaya hindi lang para pakuluan ng gamot ang binili ng malamig na babaeng ito, gumamit din siya ng medicinal bath, at ngayon ay binabad niya ang gamot na VAT. Sulyap lamang ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ngunit mas malinaw ito kaysa sa mata. Muntik nang damyugo ang ilong ni Terence. Ang malamig na babaeng ito ay karaniwang malamig at mahirap lapitan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ibang ugali pagkatapos maghubad. Ang malakas na pagkakaibang ito ay nakakakiliti sa kanyang puso, at walang lalaking makakapigil dito. Hindi itinuring ni Terence ang kanyang sarili bilang isang maruming tao, at hindi niya gagamitin ang kanyang spirit sense para manektik sa mga tao nang walang dahilan. Hindi pa ito naging ganito ka-awkward noon, at aksidente talaga ito. Mabuti na lang at ang Linlin na ito ay nasa early foundation stage pa lamang, at ang kanyang spirit sense ay wala pa sa antas ng beginner. Hindi niya ito mapapansin, kung hindi ay susugod na siya para patayin ito. Matapos maghintay ng ilang sandali ng medyo alanganin, sa wakas ay bumukas ng bahagya ang pinto. Bagamat nakasuot ng damit ang matangkad na babae at mahigpit ang pagkakabalot mula ulo hanggang paa, basa pa rin ang kanyang katawan mula sa kakagaling lang sa banyo, kaya hindi mapigilan ng mga tao na hayaang lumipad ang kanilang imahinasyon. Bakit? Kumunat ang noo ng matangkad na babae habang nakatingin sa ekspresyon ni Terence. May narinig akong gumagalaw sa kwarto mo. Sumabog ba ang bumbilya? Tanong ni Terence. Mukhang ganoon nga. Tumango ang matangkad na babae, ngunit ayaw niyang pumasok si Terence at tulungan siya. Humarap siya para isara ang pinto. Nasira ang bumbilya sa kwarto ko 2 araw na ang nakalipas, kaya bumili pa ako ng ilan para palitan ito. Bakit hindi ko nalang palitan para sa iyo? Napakadilim at nakakaabala, ano sa tingin mo? Mabilis na sabi ni Terence. Bueno. Nag-alangan ang matangkad na babae. Ayaw niyang pumasok si Terence sa kanyang silid, pero nakakaabala kung walang ilaw. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng paliligo, at hindi niya kayang linisin ang kanyang sugat sa dilim, di ba? Sige, kung gayon. Huwag kang mag-alala, mabilis lang yan. Sa wakas ay nakapasok na si Terence sa silid. Pamilyar na pamilyar siya sa silid. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para suriin ito ng ilang beses araw-araw para mag-enkwentro, pero ito ang unang beses na pumasok siya. Pareho lang ito ng suite niya, 2 kwarto at 1 sala. Maliban sa ilang simpleng muebles, wala nang iba. Simple at malinis ito, at wala itong mainit at kaakit-akit na pakiramdam ng isang kwarto ng babae. Gayunpaman, magiging kakaiba kay Terence kung kikilos siya na parang isang normal na babae dahil sa malamig niyang personalidad. Sumikat ang buwan sa bintana, at halos nakita ni Terence ang nangyayari sa silid. Nagkunwari siyang naghahanap ng switch at sinubukan ito bago sinabing, sira ba lahat ng bumbilya ng mga ilaw ninyo? Pareho lang din sa akin noong nakaraan. Hindi matatag ang boltahe sa lugar na ito dahil sa bagong circuit. Ito ang problema sa bagong komunidad, pero hindi naman ito malaking problema. Kailangan ko lang palitan ang bumbilya. Boltahe. Natigilan ng matangkad na babae. Oo, sa tingin mo hindi. Tumingin sa kanya si Terence. Wala akong masyadong alam tungkol dito. Umiling ang matangkad na babae.
Halatang medyo mausisa siya, pero hindi na siya nagtanong. Tahimik na tumango si Terence, hindi naman talaga siya taga Common World. Kung hindi, malalaman niya ang mga simpleng bagay tulad ng boltahe, at ang reaksyon niya ay halos kapareho ng sa mga taga Sky Class Island. Gusto sanang gamitin ni Terence ang pagkakataong ito para makapag-usap pa ng kaunti, ngunit pinutol siya ng matangkad na babae, kung gayon, bilasan mo at magpalit ka. Sige, sabi niya. Napilitan na lang si Terence na magsalita pabalik sa kanyang bibig habang mapait na ngumiti. Ayaw talaga siyang kausapin ng malamig na babaeng ito. Binuksan niya ang isang bumbilya at muling lumiwanag ang silid. Lumingon si Terence kay Linlin at nakita ang kakaibang gulat sa mukha nito, ngunit mabilis itong naging malamig muli nang mapansin niya ang tingin nito. Sige, wala nang problema ngayon, nakangiting sabi ni Terence. Salamat, sabi niya. Mas malumanay na ang ekspresyon ng matangkad na babae kaysa dati, kahit papaano ay hindi na niya nakikita si Terence bilang isang Maniokis, pero iyon lang iyon. Milya-milya pa ang layo nila para mapalapit sa inaasahan ni Terence. Wala lang yun. Ako ang dapat gumawa. Medyo nahiya si Terence, syempre, tungkulin niya yun. Siya naman ang sadyang sumire ng bumbilya, at hindi naman dapat siya ang magpalit nito. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, hindi siya naintindihan ng matangkad na babae. Sa pag-iisip sa mga paulit-ulit na pagkakataon nitong mga nakaraang araw, ang kanyang mukha, na bihirang bumuti ng kaunti, ay biglang naging manipi na naglalayo sa mga estranghero. Agad niyang sinabi, kung gayon, hindi na kita papaalisin. Ha! Kumurap si Terence, nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Ang galing naman ng babaeng ito na palayasin siya matapos magpalit ng bumbilya, ni hindi man lang binigyan ng tubig. Kung aalis talaga siya ng ganito, hindi man lang siya nagsalita, at mas kalokohan pa ang lumapit sa kanya. Hindi ba't wala lang ang lahat ng ito para sa kanya? Malamig lang na tiningnan siya ng matangkad na babae, walang balak na panatilihin ang bisita. Hindi pa kasama rito ang pagkakaroon niya ng ganitong uri ng malamig na ugali, kahit hindi naman, hindi kayang patagilan ng isang babae ang isang lalaki sa kwarto nito ng matagal sa gabi, hindi pa kasama rito ang patuloy niyang pagbababad sa medicinal bath. Sa totoo lang, kinailangan pilitin ni Terence ang sarili na ipaliwanag ang nangyari noong nakaraan. Kahit hindi siya makalapit dito, kailangan niyang linawin kahit papaano ang hindi pagkakaunawaan sa pagkuha nito ng mga litrato sa kanya. Kung hindi, hindi na niya makakausap muli ang malamig na babaeng ito. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Pwede ka nang humanap ng iba. Hindi tayo pareho. Huwag mong sayangin ang oras mo, baka pagsisihan mo. Diretsyong sabi ng matangkad na babae. Labis na natigilan si Terence, ginawa niya ang lahat ng ito para lang malapit sa kanya, para mas madali para sa kanya na makakuha ng impormasyon mula sa kanya sa hinaharap, ngunit hindi niya kailanman naisip na habulin siya. Natulala pa rin si Terence nang itulak siya palabas ng lalaki at isara ang pinto sa likuran niya. 5,032. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak habang nakatayo sa pinto, walang masabi. Gayunpaman, bumalik sa kanya ang mga salitang iyon, maaari niya itong gamitin bilang dahilan para mapalapit sa kanya. Nako, hindi ba't napakaliit lang ng pagkakaiba ng mga lalaki at babae? Sa harap ng isang magandang babae na tulad ng malamig na babaeng ito, ang isang kakaibang lalaking tulad niya na nagsisikap na mapalapit sa kanya ang pinakalohikal na dahilan para habulin siya. Kung hindi, maghahinala ang mga tao na may lihim siyang motibo. Kung ganoon, mas magiging mapagmatsyag siya, at mas mahihirapan siyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Bukod pa rito, may kaugnayan ito sa pinagmula ng mga eksperto sa entablado ng Tiandaw. Kung sila ay mga ordinaryong magkaibigan lamang, maaaring hindi sana sinabi sa kanila ng malamig na batang babae. Pagkatapos lamang siyang maging isa sa kanila ay saka lamang nila talaga malalaman ang pinakadetalyadong katotohanan. Pero kahit maraming kaibigang babae si Terence, hindi pa talaga siya nanligaw ng babae noon. Simula nang umalis siya sa bundok, si Josephine lang talaga ang talagang niligawan niya, at hindi rin naman iyon gaanong aktibo. Hinahayaan lang niya ang mga bagay na natural na mangyari, at hindi naman siya masyadong nagsusumikap para mabawi siya. Inamin ni Terence na wala siyang karanasan talento sa larangang ito, ngunit para malaman ang katotohanan, wala na siyang ibang pagpipilian. Napailing na lang siya at gumawa ng exception.
Bagamat may sarili siyang motibo, mabuti na lang at maganda rin ang babaeng malamig ang dating. Malamig siya at mahirap lapitan, at mahirap siyang mapalapit sa kanya ng pansamantala. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang kagandahan na nakakakiliti. Kahit na tinanggihan siya noong hinanap niya ito, kahit papaano ay kaaya-aya siya sa paningin at hindi nakakainis. Napagdesisyonan na. Ngumiti si Terence matapos makapagdesisyon. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang mabawi ang kanyang lakas, at hindi na lang siya maaaring mag-focus sa pagbawi ng kanyang lakas. Kailangan niyang magkaroon ng balanse o kabaligtaran ang mangyayari. Magkatapat din ang kanilang tirahan, kaya wala na rin siyang magagawa. Sa ganitong paraan, mas naging maasikaso si Terence kaysa dati. Dati, kailangan niyang gawin ang lahat para mag-engkwentro ng hindi sinasadya para hindi maghinala ang kalaban, pero ngayong malinaw na hahabol na siya rito, hindi na niya kailangang mag-engkwentro ng hindi sinasadya, pwede na niya itong ligawan ng direkta. Kinabukasan, kumatok ulit si Terence sa kabilang pinto. Kung hindi ito bumukas, kakatok siya ulit sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon. Matapang ang loob niya para gawin iyon. Sa wakas, binuksan ng matangkad na babae ang pinto at tiningnan ang mga bulaklak sa kamay ni Terence ng may kakaibang ekspresyon, "Anong ginagawa mo?" "Ibinibigay ko na sa iyo." Sa kabilang banda, nakita ni Terence na kakaiba ito. Hindi ba't kailangan para sa isang lalaki na magbigay ng mga bulaklak at habulin ang isang maganda? Natural lang na gawin iyon, at kailangan talaga. Nakasulat sa aklat ng mga babaeng kumukuha ng bulaklak na kung magbibigay ka ng bulaklak, hindi ibig sabihin na makukuha mo ang puso ng isang maganda, ngunit kung hindi ka magbibigay ng bulaklak, wala kang pag-asa sa buhay na ito. Mas lalong nalito ang matangkad na babae sa mga sinabi ni Terence, "Bakit mo ako binibigyan nito? Almusal din ito. Kumakain ba kayo ng mga bulaklak?" Bagamat sinasabing ang mga bulaklak ay damo, at dahil ang mga tao ay maaaring kumain ng damo, natural din silang makakain ng mga bulaklak, ngunit ito ay masyadong kakaiba, hindi ba? Isa pa, matagal na siyang nasa secular na mundo, ngunit hindi pa siya nakakita ng sino man na kumain ng mga bulaklak sa publiko. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi ito ang tamang sabihin. Sino ang kakain ng bulaklak sa almusal? Pero mabilis siyang natauhan, hindi taga-mundo ang babaeng ito, kaya hindi naman nakapagtataka na hindi ito pamilyar sa mga ganitong bagay. Kahit papaano sa Sky Class Island, walang nagbigay ng bulaklak. Ang mga mamahaling humahabol ay nagbibigay ng mga elixir o spirit jade, pero wala pa talagang nakitang nagbigay si Terence ng bulaklak sa publiko. Tutal, ang mga bulaklak ay magaganda lamang at walang praktikal na halaga. Ang pagbibigay ng mga bulaklak ay malamang na isang kaugalian na natatangi sa sekular na mundo. Ang mundo ng pagsasaka ay palaging matipid, at ang kahulugan ng romansa ay ibang-iba sa sekular na mundo. Sa kaisipang iyon, napangiti si Terence. Tulad ng kasabihan, ang mga sariwang bulaklak ay dapat ipare sa magagandang babae. Ang pinakamagandang bulaklak ay natural na dapat ibigay sa pinakamagandang tao. Sa totoo lang, kung hindi niya kailangang kausapin agad ang malamig na babaeng ito para malaman ang sitwasyon, hindi niya magagawang magsabi ng ganito kababaw. Ito lang ang mga payong natutunan niya mula sa libro ng paghahanap ng mga babae na hinanap niya online kagabi, at kabisado na niya ang lahat. Pupurihin na sana ni Terence ang dalaga dahil sa kahangahangang husay nito nang itapon ng matangkad na dalaga ang bulaklak sa basurahan sa sulok ng hagdan. Nakakatawa. Hindi ko yan kailangan. Napaisip si Terence. Ang libro ng mga paraan para makuha ang mga babae ay handa na rin para sa sitwasyong ito, at may mga linyang dapat sundin. Bakit mo kailangang gawin ito? Inosente ang mga bulaklak. Inosente ba ang bulaklak? Natigilan muli ang matangkad na babae, at saka nagtanong, ano ang kinalaman nito sa pagiging may kasalanan o hindi may kasalanan? Ang mga bulaklak ay walang buhay. Hindi sila kasing halaga ng anumang halamang gamot. Kakaiba ka talaga. Hindi. Mula sa pananaw ng modernong biyolohiya, ang mga halaman at hayop ay parehong may buhay na nilalang. Sa madaling salita, ang mga bulaklak ay may buhay na nilalang tulad nating mga tao, pagtatama ni Terence. Modernong biyolohiya. Ano yan? Mas lalong nagulat ang matangkad na babae, tiningnan niya si Terence na parang baliw. May problema ba sa utak ng lalaking ito?
Ngayon lang napagtanto ni Terence kung gaano kalaking katanga ang ginawa niya. Sinubukan niyang pag-usapan ang mga problemang siyentipiko sa mga taga Sky-class Island noong siya ay nababagot, at nag-away sila ng 10 araw at 10 gabi, at hindi nila nakumbinsi ang isa't isa. Tutal, magkaiba ang kanilang pananaw sa mundo, at ang mga bagay na tulad nito ay hindi maipaliwanag sa maikling panahon. At kahit na hindi lumaki ang malamig na babaeng ito sa isang Sky-class Island, malamang ay hindi rin naman siya gaanong naiiba sa isa. Ang pakikipag-usap sa kanya tungkol sa modernong biology ay parang pagtugtog ng piano sa isang baka. Okay, wala nang saysay ang librong, Picking Up Girls, na kabisado niya buong gabi. Hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Pakiramdam ni Terence ay bumalik na siya sa Sky-class Island, hindi nila maintindihan ang karaniwang wika ng mundo, at ang ilan sa kanilang loika ay kabaligtaran. Kung patuloy silang lalaban ng ganito, kailangan nilang maging handa na lumaban habang buhay. Nang makitang wala nang masabi si Terence, nagpatuloy ang matangkad na babae, sinabi ko na sa iyo kagabi na hindi mo kailangang sayangin ang oras mo sa akin. Iba ako sa iyo. Imposibleng magkasama tayo, kaya huwag mo na akong subukang pasayahin pa. Iyon lang ang masasabi ko. Mag-isa ka na ngayon. Dahil doon, isinara muli ni Terence ang pinto gaya ng inaasahan, mas anay na siya rito ngayon, at hindi na ito kakaiba para sa kanya. 5,033. Bumantong hininga si Terence, sabay hawak sa noo. Mukhang kung gusto niyang makuha ang malamig babaeng ito, hindi niya kailangang gamitin ang lahat ng magarbong matatamis na salita mula sa libro ng pagkuha ng mga babae, kailangan niyang gamitin ang arts ng practitioner, pero ang arts ng practitioner ay madaling mahanap sa internet. Sino ang hihingi niya para sa libro ng practitioner tungkol sa pagkuha ng mga babae? Biglang napagtanto ni Terence na maaari lamang siyang matuto mula sa mga ugok na iyon. Paano nakuha ni na Joshua, Froilan, at ng iba pang mga ugok sina Remilyn at Melissa noon? At si Linden, paano siya naging mabuting panig kay Natalie? Kung iisiping mabuti, ang mga taong ito, bukod sa lahat ng uri ng pang-aakit para makilala ang mga tao, ay tila nagbibigay ng mga bagay sa iba. Siyempre, sa antas ni Natalie at ng iba pa, ang mga ordinaryong spiritual jade ay tiyak na hindi sulit. Ang natitira ay lahat ng uri ng bihirang spiritual herbs. Kung uminom siya ng level 7 beautiful pill para habulin ang isang babae, natatakot siyang magtagumpay ang ibang babae. Nasa kay Terence ang lahat ng meron ang mga ugok na iyon, at maging ang mga bagay na hindi nila makuha. Marami siyang magagandang bagay sa larangan ng Jade, at kahit wala siya nito, makukuha pa rin niya ito sa huling minuto. Nagsisimula ng mabuo ang kanyang imbakan ng gamot. Pero ang problema, paano nila ipapamigay ang mga ito? Iba ito sa mga sariwang bulaklak at almusal, kailangan niya ng maayos na dahilan para ibigay ito. Hindi niya ito basta-basta maibibigay ng walang dahilan, hindi mahahawakan ng mga normal na tao ang mga ito, at hindi rin nila ito basta-basta ibibigay. Hindi alam ng malamig na babae na si Terence ay isang practitioner, at isa siyang makapangyarihang tao. Kung bigla niya itong huhuberin, tiyak na magugulat siya, ngunit mahirap sabihin kung anong uri ng reaksyon ang magiging reaksyon niya pagkatapos ng pagkabigla. Marahil ay ituturing siya ng malamig na batang babae bilang isang kaaway na hindi niya alam ang pinagmulan, at hindi iyon magiging masaya. Hindi alam ni Terence ang gagawin, hindi lang pala ang pagbasag ng bumbilya ng isang tao ang kailangan niyang gawin. Hindi madaling makahanap ng tamang pagkakataon, at wala siyang ibang magawa kundi ang ituloy ang dati niyang plano, ang magpadala ng mga bulaklak at pagkain kay Linlin araw-araw. Alam niyang hindi ito gaanong makakatulong, pero kahit papaano ay makikilala niya ito, at makakamit niya ang kaunting epekto. Totoo nga, ang makalumang paraan ng pagpapasaya sa malamig na babae ay hindi talaga natokso. Mula simula hanggang katapusan, walang kahit isang beses na hindi siya tumanggi na pumasok. Pero wala itong pakialam kay Terence, nagbibigay pugay pa rin siya ng 3 beses sa isang araw, sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Medyo nag-aalala pa rin si Terence sa malamig na personalidad ng lalaki, paano kung talagang mainas siya at magalit. Ngunit ang ikinagulat ni Terence ay ang hindi pa rin natitinag ng Linlin sa mga pakiusap nito, ngunit tila medyo lamambat na ang kanyang saloobin. Mabuti na lang at hindi na siya kasing lamig at mahirap lapitan gaya ng dati, at ang kanyang ekspresyon mula sa kawalang bahala ay napalitan ng kawalan ng magawa sa tuwing nakikita niya si Terence.
Hindi alam ni Terence kung mabuti o masama ang pagbabagong ito, pero hindi siya maaaring sumuko na lang sa kalagitnaan, kailangan niya itong gawin, kahit hindi naman. Pero hindi niya kaya magpatuloy ng ganito, 10 buong araw na ang nakalipas simula nang ay ehemplo ang spirit projection, at ang spirit body ni Terence ay nakabawi na mula sa huling yugto ng Sky Class patungo sa unang yugto ng Foundation. Hindi ito kasing husay ng inaasahan niya, ngunit hindi rin ito kasiya siya. Kung alam lang ito ni Nantian Aurora Polaris, siguradong malulungkot siya ng husto at magsusuka ng dugo. Ano ba ang gusto niya matapos makabawi sa maagang yugto ng Foundation Establishment Realm sa loob ng 10 araw? Gayunpaman, ito ay dahil lang kay Terence ang Jade. Hindi ito magiging ganoon kadali para sa iba. Ang problema ay ang ugali ni Linlin ay nagbago mula sa pagiging malamig patungo sa pagiging walang magawa, at hindi pa rin siya makausap ni Terence. Wala pang angkop na pagkakataon para sa kanya na gamitin ang mga bagay tulad ng mga halamang gamot at jade para mas lumalim pa, at magsisinungaling siya sa sarili kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Sa kasamaang palad, walang silbi ang maging balisa. Patuloy na maghintay na lamang ang kaya niyang gawin. Sa huli, hindi niya inaasahan na hindi dumating ang pagkakataon, ngunit 2 multo ang dumating. Siyempre, 2 peking multo sila tulad ng matanda at ng Krukot noong nakaraan. Matagal bago nakahanap si Boss Wang ng 2 kapalit. Mga manloloko rin sila na matagal nang nasa ilalim ng lupa. Malakas nilang tinatapik ang kanilang mga dibdib habang pinag-uusapan ito, at mukhang mas maaasahan sila kaysa sa matanda at sa Krukot. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Boss Wang na malilinlang din siya. Ang 2 lalaki ay hindi mga profesional na manloloko tulad ng tandang lalaki at ng Krukot. Sila ay 2 punk sa kalye lamang na walang alam sa panlilinlang. Akala nila ay tinatakot lang nila ang mga tao, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na marami pang ibang mga panlilinlang ang kanilang nakahanda. Hindi man lang nila mabuksan ng maayos ang pinto, lalo na't hindi nila matakot si Terence. Nasa kanila ang mga susi na ibinigay sa kanila ni Boss Wang, pero hindi man lang nila mahanap ang butas ng susi matapos ang mahabang oras ng pag-aaral dito. P*K, anong klaseng sirang pinto ito? Bakit wala man lang butas ng susi? Hindi napigil ang magreklamo ng isa sa mga lalaking nagkukunwaring itim na impermanence. Siya! Mabilis na tinakpe ng isa pang puting impermanence ang kanyang bibig at saway, sumasobra ka. Nagpapanggap tayong multo para takutin ang mga tao. Napakalakas mo magsalita. Hindi ka ba natatakot na magising ang mga tao? Anong masama kung gisingin mo siya? Matatakot pa rin siya ng husto kapag binuksan niya ang pinto at nakita ang mga itim at puting multo. Tumawa si Hei Wuchang at lumingon para tingnan ang puting impermanence. Sa totoo lang, kahit ako ay takot sa damit na ito. Mamamatay ba siya dahil dito? Sa tingin mo ba ay kasing hiyain mo ang ibang tao? Hindi ka man lang nangangahas na maglakad ng mag-isa sa daanan sa gabi. Kung hindi mo man lang kayang takutin ang sarili mo, sino pa ang maaari mong takutin? Nakangiwi na sabi ni White Impermanence. Seryoso, sa tingin mo ba ay talagang multo ang bahay na ito? Nabalitaan ko na ang distritong ito ay isang abandonadong crematorium, kaya naman maraming bahay ang hindi maipagbibili. Masama ang lugar na ito. Lumingalinga si Black Impermanence sa paligid. Ang mga ilaw sa corridor ay may sound control, at nakapatay ang mga ito. Malabo ang ilaw sa paligid niya. Kung mag-isa lang siya, malamang matatakot na siya ng husto. Nakarinig ako ng mga bali-balita na ang crematorium ay nasa kanluran at ito ay nasa silangan. Paano ka naniniwala sa ganyang kalokohan? Sumanghel si White Impermanence, ngunit pagkatapos ng isang sandaling paghinto, sinabi niya, nabalitaan ko na ang lugar na ito ay dating isang libingan ng maramihan. Maraming buto ang nahukay noong itinayo ang bahay, at maging ang mga pulis ay inalerto. Mas nakakatakot pa ang sayo. Nanginig ang puso ni Black Impermanence. Sige, huwag mong takutin ang sarili mo. Kung talagang may multo, bakit tayo pinapagawa ng amo na si Huang na magpanggap na multo? Bilisan mo at hanapin mo ang kandado, gusto kong basagin ang pinto. Mura ni White Impermanence. Umakyat silang dalawa at pinag-aralan ito ng kalahating araw, kahit ang mga normal na tao ay gigisingan nila, lalo na ang mga practitioner na tulad ni Terence. 5,034.
Pero walang plano si Terence na buksan ang pinto, tatakutin niya sila ng husto pagpasok nila. Siguradong mag-iiwan siya ng anino sa kanilang mga puso. Nahanap ko na. Nahanap niya na. Nako, anong klaseng kandado ito? Nasa hawakan ng pinto ang butas ng susi. Sino ang makakakita nito sa ganitong kadilim na lugar? Sa wakas ay naipasok nilang dalawa ang susi sa butas ng susi, at sila ay labis na natuwa. Gayunpaman, bago pa man nilang dalawa itulak ang pinto, biglang naramdaman ni Black Impermanence na may mali. Bigla niyang hinawakan ang puting Impermanence. Anong ginagawa mo? Tinakot mo ako ng husto. Natakot sa kanya ang puting Impermanence. Hindi mo ba iniisip na medyo kakaiba ang mga anino natin? Nanginginig ang boses ni Black Impermanence. Anong kakaiba doon? Sumimangot ang puting Impermanence, ngunit nang tingnan niya ng mabuti, nang inag siya at nauutol na bamulong, ito. Bakit may tatlo? Mga anino. Hindi sila masisisi sa pagiging kainahinala. Nakonsensya na sila, at ngayong may tatlong figure na lumitaw sa pinto, natural lang na sa direksyong iyon ang una nilang reaksyon. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Malabo nang may maramdaman si Black Impermanence sa likuran niya. Sa sobrang takot niya ay hindi na siya nang ahas na lumingon. Tatakbo na ba tayo? Kakaiba ang lugar na ito. Hindi nang ahas na kumapit pa si White Impermanence. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Gayunpaman, bago pa man sila makalingon, biglang may narinig silang malamig na boses ng babae mula sa kanilang likuran. Kakaiba ba? Sa sobrang takot nilang dalawa. Kahit ang puting Impermanent ay takot na takot din. Itinama lang ng itim na Impermanent ang ulo niya sa hawakan ng pinto, at dumudugo ang ulo niya. Anong ginagawa niyo? Boses pa rin iyon ng babaeng malamig ang dating. Tayo. Tayo. Hindi alam ng puting Impermanent kung paano sisigot. Kinagat niya ang bala at sumilip sa likuran niya. Totoo nga, nakita niya ang malabong hubog ng isang babaeng nakaputi. Nakakakilabot lalo na sa madilim na kapaligiran. Sa sobrang takot niya ay naiihi siya sa kanyang pantalon. Hindi niya nagawang magpanggap na multo, ngunit nakatagpo siya ng isang tunay na multo. Bumagsak sa lupa ang itim na Impermanence at nasa tabi mismo ng babaeng nakaputi. Hinawakan niya ito habang nagpupumiglas at biglang napaupo sa gulat. May temperatura sa katawan. Ano? Temperatura ng katawan. Kung gayon, hindi iyon multo, kundi isang buhay na tao. Sa wakas ay tumugon ang puting Impermanent. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinabing, naisip ko lang ngayon. Kung talagang babaeng multo iyon, paano nangyaring may anino? Habang gumagalaw silang dalawa, lumiwanag ang ilaw na kontrolado ng boses sa pasukan ng pasilyo. Malinaw na nakita nilang dalawa ang paglitaw ng babaeng nakaputi. Paano naging isang babaeng multo ito? Isa siyang walang kapantay na kagandahan na hindi mo mahahanap kahit gamit ang isang parol. Nako, at ang ganda mo. Bumangon si Black Impermanence mula sa lupa at tiningnan ang katawan ng babae nang may nakakalokong ngiti. Sumenyas siya at sinabing, magandang babae, medyo matangkad ka. Modelo ka ba? Hindi magandang lumabas at umakto na parang multo para takutin ang mga tao sa kalagitnaan ng gabi. Tingnan mo ang ulo ko, may sugat ito. Sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran? Paano? Siyempre sasamahan ka namin ng ganyan. Huwag kang matakot, magandang babae. Kahit nagaling kami sa ilalim ng lupa, alam pa rin namin kung paano maging malambing sa mga babae. Paano kung ilabas ka namin para magsaya? Huwag kang matakot, casual na paglalakbay lang ito. Tumawa ang puting Impermanence at inabot ang baba ng babae para kurutin. Gayunpaman, bago pa man niya maabot ang kanyang baba, isang sampal ang dumating ng walang anumang babala. Kasabay ng isang kalabog, ang puting kawalang hanggan ay bumagsak sa lupa, blanko ang kanyang isipan. Natatarantang tiningnan ni Black Impermanence ang kanyang kapatid. Ang una niyang reaksyon ay hindi ang maghiganti. Sa halip, nagtataka siya kung bakit napakalakas ng magandang dalagang ito. Naglakas loob ka talagang umatake. Kilala mo ba ako? Ako ang ibong-ibon ng Takama South Street. Kahit ang mga kapatid sa ilalim ng lupa ay kailangang tawagin akong Master Chicken ng may paggalang kapag nakita nila ako. Batang babae, gusto mo bang mamatay?
Napaatras si White Impermanent sa kanyang mga paa at malapit ng magalit, ngunit isa pang sampal ang dumating at siya ay muling natamba. Sa pagkakataong ito, ang puting Impermanent ay tuluyang natigilan at hindi makabangon ng matagal. Natakot ng husto ang itim na Impermanent. Nang makita ang babaeng nakaputi na nakatingin sa kanya, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha at nagmakaawa, "Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Kung siya ay isang ibong-ibon na mahaba ang balahibo, ano ka?" Biglang tanong ng babaeng nakaputi. Ako. Ako si Bopis. Natakpin ng itim na kawalang katapusan ang kanyang mukha. Ang balat. Natigilan ang babaeng nakaputi. Mas mahaba lang kasi ang balat doon. Maingat na paliwanag ni Black Impermanence. Nag-isip sandali ang babaeng nakaputi bago niya naintindihan. Namula ang mukha niya at agad niyang sinipa mga itim at puting multo pababa ng hagdan. Walang hiya ang lalaking Meniokis. Gamulong ang dalawa na parang bola at naglaho ng walang bakas. Lumingon ang babaeng nakaputi sa pinto ni Terence at umiling, "Dahil mabuti kang tao, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Para na rin itong ibalik sa kabutihang ginawa mo nitong mga nakaraang araw." Hay! Nakakainis, kaya pala ganito ang paraan ng paghahabol ng mga lalaki sa mga babae sa sekular na mundo. Kakaiba talaga. Ang babaeng nakaputi ay ang malamig na batang babae na nakatira sa tapat, at babalik na sana siya sa kanyang silid nang bumukas ang pinto ni Terence. "Salamat," tumingin si Terence sa kanya nang nakangiti. Akala niya ay malamig at walang pakiramdam ang babaeng ito, pero ngayon niya lang napagtanto na may puso pala ito. Kahit wala ang tulong niya, kaya pa rin niyang takutin ang dalawang gago, at malamang na mas malala pa ang kalagayan nila kaysa ngayon. Pero dahil ang babaeng ito ang unang tumulong sa kanya, isa pa rin itong pabor. Nagulat ang matangkad na babae, mas nakakatakot pala si Terence kaysa sa kanya, kahit hindi naman ito nagsalita. "Bakit ka lumabas? Imposibleng hindi ako magising sa ganito kalakas na ingay, di ba?" Nakangiting sabi ni Terence. "Totoo iyan." Tumango ang matangkad na babae at biglang nagtanong ng may kaba, "Hindi mo narinig ang sinabi ko, di ba?" "Hindi ko narinig na sinabi mong kakaiba," sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. "Mabuti naman. Babalik na ako." Nakahinga ng maluwag ang matangkad na babae, ngunit napagtanto niyang may mali pagkatapos niyang humakbang ng 2 hakbang. Humarap siya kay Terence, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. "Narinig mo ba ang lahat?" "Oo, sa tingin mo ay kakaiba, pero sa tingin ko ay makakaiba pa ang sinabi mo. Hindi ka ba taga-sekular na mundo?" tanong ni Terence. Natahimik sandali ang matangkad na babae, at saka seryosong sinabi, "Hindi mo dapat itanong ang tungkol sa mga bagay na ito, at hindi mo rin maaaring itanong ang tungkol sa mga ito. Ipinapayo ko sa iyo na kalimutan mo na ang sinabi ko, kung hindi ay mamamatay ka." Seryoso ba yan? Gusto sanang gamitin ni Terence ang pagkakataong ito para alamin ang tunay na dahilan, pero agad na isinara ng Linlin ang pinto pagkatapos niyang magsalita. Nasayang na naman ang isang magandang pagkakataon. Walang magawang umiling si Terence, pero hindi siya nakaramdam ng panghihina ng loob. Masyado ng maraming saradong pinto ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw, at handa na siya sa ganitong uri ng pagtrato. Wala siyang gaanong pag-asa, kaya hindi siya masyadong mabibigo. 5,035. Pagbalik sa kanyang silid, sumakit ang ulo ni Terence habang ginagamit ang kanyang sentido espiritual upang tingnan ang katabing silid. Nalaman niyang umiinom pa rin ng gamot si Linlin at nakababad sa paligan. 10 araw na ang nakalipas at hindi pa rin gumagaling ang kanyang mga sugat. Kung tutulungan siya ni Terence, ilang minuto lang ang itatagal ng mga pinsala niya. Kahit uminom lang siya ng Peak Grade 4 Great Recovery Pill, gumaling na sana siya pagkalipas ng maraming araw. Sayang nga lang at kahit na ginamit niya ang mga sangkap ng Peak Grade 4 Great Recovery Pill, ito pa rin ang pinakamahinang paraan para pakuluan ang gamot. Kahit na may medicinal bath, maganda sana kung ang epekto ay 1/10 hagi lang nito. Bukod pa rito, ito ang sekular na mundo. Maaaring mayroon pa ring napakanipis na espiritual na chi na natitira sa malalalim na bundok at mga lumang kagubatan, ngunit sa lungsod na ito kung saan naninirahan ang mga tao, wala itong katumbas. Nangangahulugan ito na ang bawat kaunting espiritual na chi na natupok ay napakahirap mapunan sa maikling panahon.
Dahil dito, ang bilis ng paggaling ng munting batang babae na malamig ang katawan ay natural na mas mabagal pa. Hindi lang si Linlin ang natataranta, kahit si Terence, na isang nakamasid, ay natataranta rin. Hindi niya maiwasang umiling, maganda sana kung sinabi niya ito ng malakas, at tiyak na gagaling siya nito kung gusto niya mapalapit dito sa lalong madaling panahon. Bakit niya kailangang pagdaanan ang lahat ng ito? Ang malamig na personalidad ng babaeng ito na naglalayo sa mga tao ay talagang nakapinsala sa kanyang sarili at sa iba. Nag-aalangan si Terence kung hahanap siya ng pagkakataon para basagin ang bintana na papel at pagalingin siya ng magngalit ang mga ngipin ni Linlin at maingat na kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bag. Isa itong espiritual na jade. Gayunpaman, ang kulay ng espiritual na jade na ito ay napakakupas na, wala nang gaanong natitirang espiritual na chi dito. Kung ito ay nasa Sky Class Island, itatapon ito ng mga tao na parang isang walang kwentang piraso ng jade. Tanging si Terence lamang, na may espasyo para sa jade, ang magtatago nito. Pero ang walang kwentang piraso ng jade na ito sa paningin ni Terence ay isa ng kayamanan para sa Linlin na ito, at umakto pa siyang parang sinasaktan siya nito, na talang ikinatawa ni Terence. Hawak ng batang babae ang piraso ng espiritual na jade na ito sa kanyang kamay, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sinisip-sip niya ang 10% ng espiritual na enerhiya mula sa mundo. Sa wakas, gamit ang handa ng suplemento ng espiritual na enerhiya, malinaw na bumuti ang kanyang buong kondisyon, at ang kanyang mukha ay medyo naging mas mapula. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malayo pa rin sa ganap na paggaling, at ang kaunting espiritual na enerhiyang ito mula sa mundo ay maaari lamang bahagyang maibsan ang agarang sitwasyon na kinakaharap. Para siyang isang manlalakbay na naglalakad sa desyerto. Hindi lang siya nasugatan, kundi nauuhaw at pagod din siya. Ang espiritual na enerhiyang hinihigop niya ay katumbas lamang ng pag-inom ng isang subo ng tubig na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas upang labanan ang kanyang mga pinsala. Kung hindi siya makakakuha ng karagdagang tulong medikal, ang huling resulta ay tiyak na hindi ito kayang suportahan ang kanyang pisikal na lakas at lalala ang kanyang mga pinsala. Posible ang kahihinatnan. Ang secular na mundo ay isang langit para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa mga cultivator na lubos na umaasa sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kahit na ang lugar na ito ay hindi impyerno, ito ay kahit papaano ay isang maladesyerto na pamumuhay. Ang kapaligiran ay walang katulad na malupit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaari pa rin itong magpatuloy, ngunit kapag nasugatan na ito tulad ng isang malamig na sisiw, kahit na ang pinsala mismo ay hindi gaanong malala, madalas itong patuloy na lumalala dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya, hanggang sa lumala ito sa isang yugto na wala ng lunas. Ito ang malupit na mundo. Bagamat hindi pa umaabot sa puntong hindi na siya mailigtas dahil sa pagpupumilit niyang uminom ng gamot at magbabad sa mga paliga na panggamot, problema pa rin na hindi lubusang gagaling ang kanyang mga pinsala. Kung hindi siya makakakuha ng sapat na espiritual na enerhiya upang mapunan ang kanyang sarili, kahit hindi lumala ang kanyang kondisyon, walang posibilidad na tuluyang gumaling sa maikling panahon. Alam na alam niya ito, ngunit tanging ang piraso ng espiritual na jade na ito lamang ang nasa kanyang mga kamay, at malapit nang maubos ang espiritual na enerhiya. Ano ang magagawa niya? Kinailangan niya itong gamitin ng matipid kahit na napakaliit lang ng spiritual energy. Ang paggamit ng 10% nito sa pagkakataong ito ay isa ng exception. Hindi na siya nang ahas na gumamit pa ng higit doon, kaya't mabilis at maingat na lamang niya itong maitatago. Tumingin si Terence sa pinangyarihan, malalim ang iniisip. Mula sa sinabi ni Linlin, nakumpirma nito ang isang bagay, hindi siya taga Common World, at may kasama siyang Spirit Jade. Nangangahulugan ito na ang lugar na kanyang pinanggalingan ay may mas maraming spiritual chi kaysa sa Common World, at imposibleng natural na mabuo ang isang Spirit Jade sa isang lugar tulad ng Common World. Maaari ring tapusin ni Terence na si Linlin ay hindi taga Sky Class Island, isa pa rin siyang foundation. Kung taga Sky Class Island siya, ang mga bagong disipulo ng North Island ay hindi magmamalasakit sa isang piraso ng walang kwentang jade na walang spiritual chi, lalo na't hindi nila ito pahahalagahan tulad ng ginawa niya. Bukod dito, ayon sa presyo sa merkado ng Sky Class Island, ang halaga ng mga sangkap ng 4th grade Great Recovery Pill pa lamang ay higit pa sa isang piraso ng spiritual jade, lalo na ang isang piraso ng walang kwentang jade.
Kaya, halos nahulaan na ni Terence kung ano ang nangyayari sa lugar ni Linlin. Ang Chi ay mas siksik kaysa sa karaniwang mundo, ngunit hindi kasing siksik ng Sky-class Island. Maaaring mabuo ang Spirit Jade doon, ngunit napakabihira nito, tiyak na hindi ito magiging kasing karaniwan ng Sky-class Island. Ito lamang ang paraan upang ipaliwanag ang sitwasyon ni Linlin, at kung bakit napakaraming Tiandaw Masters ang sumusulpot mula sa kung saan. Pero hindi niya alam kung saan sila nanggaling. Ano man ang mangyari, handa si Terence na dumiretso sa punto sa lalong madaling panahon. Matyaga siya, ngunit 10 araw na ang lumipas. Hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras. Isa pa, matagal na niya itong sinusubukang pasayahin, kahit hindi man sabihin ni Linlin ng malakas, mayroon na siyang nararamdamang pagkilala sa puso niya. Hindi niya sana itinaboy ang 2 pound kung hindi niya ginawa, panahon na, at naisip ni Terence na kahit ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya ituturing na kaaway. Kinabukasan ng umaga, kumatok si Terence sa pinto gaya ng dati. Kumakatok siya ng ilang beses sa mga unang araw, pero ngayon, bubuksan na ng malamig na babae ang pinto sa sandaling itaas niya ang kanyang kamay. Nakabuo sila ng isang di masambit na ugnayan. Gaya ng inaasahan, mabilis na binuksan ng matangkad na babae ang pinto at akmang tatanggi na sana siya nang mapansin niyang wala ng laman ang mga kamay ni Terence. Wala ka bang ibibigay sa akin ngayon? Hehe, mukhang gusto mo pa rin akong pabolaikin ka, kangiting sabi ni Terence. Sino ang may gusto? Nagtataka lang ako, bakit ka kumakatok sa pinto? Naguguluhan na tumingin sa kanya ang matangkad na babae. Tama ka. May ibibigay pa rin ako sa iyo. Isang jade ang lumitaw sa kamay ni Terence habang nagsasalita siya, at iniabot ito sa malamig na babae. Mayroon akong isang magandang piraso ng jade. Gaya ng kasabihan, ang isang magandang jade ay tugma sa isang magandang babae, kaya gusto ko itong ibigay sa iyo. Ayoko. Walang malay na pagtanggi ng matangkad na babae, ngunit nang makita niya ang jade sa kamay ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata, hindi na niya maalis ang tingin dito. Bumulong siya sa gulat, ito. Paano nangyari ito? Hindi niya nagawang sabihin ang salitang, spiritual jade, sa harap ni Terence, pero sigurado siyang espiritual na jade iyon, at napakaganda ng kalidad. 5,036. Isa itong supreme grade spirit jade na hindi man lang matatagpuan sa kanilang mundo, lalo na sa secular na mundo kung saan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napakanipis kaya't hindi na ito maaaring matagpuan pa. Paano ito napunta sa mga kamay ng isang ordinaryong tao? Anong problema? Hindi ba maganda to, Jade? Ayaw mo ba talaga? Natatawang sabi ni Terence sa sarili habang nakatingin sa gulat na mukha nito. Kung hindi niya nakitang pinahahalagahan nito ng husto ang walang kwentang jade na ito kagabi, hindi niya sana ito naisip. Tutal, nagkaroon siya ng pag-iisip noong nasa Sky-class Island pa siya, at hindi niya namamalayang naisip niyang hindi ganoon kahalaga ang Spirit Jade. Isa lamang itong uri ng pera na mas mababa kaysa sa lahat ng uri ng elixir. Ngunit ngayon, tila para sa batang malamig at sa iba pa, ang isang Supreme Grade Spirit Jade ay mas mahalaga pa kaysa sa mga elixir. Hindi alam ng matangkad na babae kung paano magre-react. Siyempre, gusto niya ito. Mahal na mahal niya kahit ang isang piraso ng walang kwentang jade, lalo na ang isang supreme grade spiritual jade na puno ng langit at lupang espiritual na enerhiya. Pero hindi niya basta-basta matatanggap iyon ng ganoon. Sa totoo lang, kung isa lang itong normal na kabutihan, pwede niya itong kunin at ibalik kay Terence na may kaparehong grado. Pero isa itong supreme grade spirit jade, saan naman siya makakakuha ng kaparehong grado? Pero hindi niya talaga kayang tanggihan ito ng basta-basta. Ayos naman sa normal na panahon, pero ang problema ay nagpapagaling pa rin siya mula sa kanyang mga pinsala, at kailangan niya agad ng spiritual jade para mapunan ang kanyang spiritual energy. Malapit nang maubusan ng spiritual energy ang kanyang walang kwentang jade, at ang supreme grade spiritual jade ni Terence ay parang uling sa nyebe. Habang nag-aalangan siya, isinuksok ni Terence ang Supreme Grade Spiritual Jade sa kanyang mga kamay ng walang imak at bumalik sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, nagpalitan sila ng pwesto, at si Miss Lin naman ang tumitig sa kanyang pinto. Pagkaraan ng mahabang panahon, tiningnan ng matangkad na babae ang Supreme Grade Spiritual Jade na hawak niya at umiling ng walang magawa.
Bulong niya sa sarili, sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Kahit masakit ang ulo niya, kailangan niya talaga ang supreme grade spiritual jade na ito. Tumalikod na lang siya at bumalik sa kanyang silid. Nang maramdaman ang napakalawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa espiritual na jade, lalo siyang naguluhan. Saan kaya nakuha ng lalaking ito ang espiritual na jade na ito? Dahil sa supreme grade spiritual jade na ito upang mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya, bigla siyang napuno ng kumpiyansa. Para sa isang cultivator, ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya ay nangangahulugan ng kasaganaan ng pisikal na lakas. Kahit na ang pinsala ay medyo mas malala at ang epekto ng gamot ay medyo mas mabagal, hindi magiging mahirap para sa kanila na mabuhay sa huli. Sa kabaligtaran, ang kanyang nakaraang sitwasyon ay mapanganib. Kaya ang supreme grade spirit ni Terence na si Jade ay hindi lamang isang napapanahong tulong sa kanya, parang pagliligtas din ito ng kanyang buhay. Ang tulong na ito ay kasing laki ng langit. Kinabukasan, kumatok muli si Terence sa kanyang pinto, at mukhang mas maayos na ang kanyang itsura kaysa kahapon. Kaya ni Jade napakainin ang mga tao, totoo ang kasabihan. Tiningnan siya ni Terence nang may makahulugang ngiti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng matangkad na babae. Alam ba niya na ito ay isang espiritual na jade at nagpapagaling ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya sa loob? Gayunpaman, agad niyang tinanggihan ang ideyang ito. Ang sinabi ng lalaking ito ay dapat na literal na kahulugan. Isa lamang siyang ordinaryong tao na walang lakas, paano niya ito nalaman? Binili ko lang itong almusal sa baba. Gusto mo ba ng kahit ano? Sabi ni Terence habang inaabot ang mainit at umuusok na almusal. Ito. Hindi alam ng matangkad na babae ang gagawin. Ayon sa naunang ritmo, tiyak na hindi niya ito gugustuhin. Gayunpaman, kakahingi lang niya ng supreme grade spiritual jade ng isang tao kahapon. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na tanggihan ito? Hindi niya masasabing kukunin niya ang lahat ng mahahalagang bagay at isusuko ang mga walang kwentang bagay ng mas maaga, tama ba? Anong klaseng tao kaya siya kung ganoon? Kainin mo na habang mainit pa. Kung hindi, hindi ito magiging masarap kapag malamig na, payo ni Terence. Matagal na nagatubili ang matangkad na babae bago kinuha ang almusal mula sa mga kamay ni Terence. Medyo komplikado ang tono ng kanyang boses, salamat po. Walang anuman. Ito ang dapat kong gawin. Humagalpak ng tawa si Terence bago nagtanong, sige, matagal na kitang kilala, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Hindi sana ito itatanong ni Terence noon, parang paghingi lang ito ng pambabastos, pero natural lang naman ngayon. Nakuha na niya ang jade, at nagawa na niya ito kanina, hindi niya ito pwedeng ilihim na lang. Ang matangkad na babae ay nalagay sa isang mahirap na posisyon ng ilang sandali, ngunit sa huli, sumang-ayon din ito sa kanyang kagustuhan at mahinang sinabi, Linlin. Linlin. Pakiramdam ni Terence ay tama ang pangalan. Nagtanong siya, kung gayon, ano ang apelyido mo? Lin ang apelyido niya, at Lin ang unang pangalan niya, Linlin. Pagkasabi niya noon, isinara niya ang pinto at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung bakit, pero medyo namula siya nang sabihin niya kay Terence ang pangalan niya. Hindi naman ito ganito dati, kakaiba. Sa labas, humajijek si Terence. Naisara na niya ulit ang pinto, pero halatang iba ito kumpara dati. Hindi lang siya nag-almusal, binanggit pa niya ang pangalan niya. Talagang epektibo ang mundo ng pagsasanay. Bagamat simple at bastos ang pamamaraan ni Linden, at tila wala itong anumang teknikal na nilalaman, malawakan pa rin itong ginagamit. Talagang may katuturan ito. Gaya ng inaasahan, ang pinakamahalagang bagay para sa mga kababaihan sa mundo ng cultivation ay ang lakas pa rin. Bumalik si Terence, kontento. Natapos na niya ang kanyang misyon ngayon, at kailangan niyang maghintay para sa susunod na pagkakataon kung gusto niyang umunlad. Hindi niya ito magagawa ng isang beses. Sa kabilang banda, kumakain si Cold Girl ng almusal na ipinadala niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kakaiba, puno ng mga ligaw na iniisip ang kanyang isipan. Sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, natural na walang kakulangan ng mga manliligaw sa kanyang hitsura.
Gayunpaman, ang mga taong iyon ay magiging mapagbigay at magbibigay ng ilang mapagkukunan ng paglilinang. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang taong nagbigay sa kanya ng almusal. Bagamat tila walang gaanong halaga ang bagay na ito, bihira para sa kanya na magtagal ng ganito katagal. Hindi namamalayan, ikinukumpara pala si Terence sa mga sinaunang manliligaw. Ito ay isang bagay na hindi maisip noon. Tutal, ang isa ay isang normal na tao habang ang isa naman ay isang practitioner. Ano ang punto ng paghahambing? Ang bibihira ay ang pagkakaroon niya ng positibong impresyon kay Terence, hindi lamang dahil binigyan siya ni Terence ng supreme grade spirit na Jade, kundi dahil din sa banayad nitong paggabay nitong mga nakaraang araw. Kahit ang isang babaeng tulad ni Linlin ay hindi mag-iisip na ang isang taong sinusubukang pasayahin siya ay isang masamang tao ng walang dahilan. Likas na iyon sa tao. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga humahabol sa kanya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, lumungkot ang kanyang mukha. Bagamat mapagbigay sila noong hinahabol nila siya, at kaya pa nga nilang pumili ng mga bituin para sa kanya, sila pa rin ay mga hari. May pangunahing prinsipyo para sa kanila na humingi ng pabor, at iyon ay hindi ito sumasalungat sa kanilang sariling mga interes. Kung hindi, maaari kanilang patayin sa isang iglap, lalo na ang pagtatangkang humingi ng pabor. 5,037. Tulad ng kanyang pinsala sa pagkakataong ito, ang nagpasimula ay isang cultivator na humahabol sa kanya. Dahil lang sa aksidenteng nakakuha siya ng isang magandang kayamanan at nakita ito ng lalaki, balak niya itong patayin agad. Kung hindi siya nakatakas ng mabilis, sa pagkakataong ito, hindi ito magiging kasing simple ng isang pinsala, kundi magiging isang bangkay na walang pakialam. Matapos paghambingin ng dalawa, nadama ni Linlin na si Terence, isang normal na tao mula sa karaniwang mundo, ay mas ligtas at mas maaasahan. Mabuti na lang at hindi siya magiging katulad ng mga practitioner na iyon, na pumapatay ng mga tao ng walang dahilan, hindi ba? Pagkatapos niyang mag-almusal, umiling si Cool Girl para mawala ang mga iniisip niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang Supreme Grade Spirit Jade na ibinigay sa kanya ni Terence at nag-focus sa pagpapagaling. Hindi siya basta-basta bibitawan ng mga taong iyon, kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon. Bagamat nakatago ang lugar na tinitirhan niya ngayon, ang problema ay ilang beses na siyang naghahanap ng mga taong bibili ng mga halamang gamot. Pagkalipas ng mahabang panahon, malamang na may mga taong makakatuklas ng mga palatandaan. Magiging problema kung haharanggan siya ng mga ito bago pa gumaling ang kanyang mga pinsala. Mabuti na lang at hindi naagaw ang kanyang gamit. Ayos lang ako. Mukhang malapit na akong lubusang gumaling pagkatapos ng araw na ito. Lahat ng ito ay salamat sa Supreme Grade Spiritual Jade na ito niya. Malamig niyang tiningnan ang Supreme Grade Spiritual Jade na hawak niya at nagpakita ng isang pambihirang ngiti. Sa isang kisap mata, isa na namang araw ang lumipas. Bumuga ng malalim na hangin si Linlin, sa wakas ay inakala niyang nakabawi na siya. Gayunpaman, bago pa man siya makatayo, biglang natisod ang buong katawan niya at bumagsak muli. Laking gulat niya nang matuklasan na ang mga pinsala sa kanyang katawan na dapat sana'y gumaling ay bumalik na naman, at muling bumalik ito. At sa pagkakataong ito, mas seryoso pa ito kaysa sa simula. Napakasamang paraan. Agad na naunawaan ni Linlin na ang paraan ng pakikitungo ng walang hiya sa kanya noon ay hindi kasing simple ng inaakala. Ang kanyang pinsala ay puno ng mga pagliko at pagbabago, at kahit na gumaling ito, babalik ito sa dati. Bukod dito, wala siyang sagradong gamot sa pagpapagaling tulad ng Grade 4 Great Recovery Pill, kaya mas mahirap para sa kanya na ganap na gumaling. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling lakas ng loob upang mabuhay. Hindi niya maiwasang matakot sa resultang ito. Mabuti na lang at mayroon siyang Supreme Grade Spirit Jade na ibinigay sa kanya ni Terence, kahit papaano ay may pag-asa pa rin siyang malampasan ito. Kung hindi, malamang ay nawawala na siya ng pag-asa ngayon. Hindi pa nga sapat ang chi mula sa Jade para mapuno ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, hindi naging positibo ang sitwasyon para sa kanya. Sagana ang espiritual na enerhiya sa Supreme Grade Spiritual Jade, ngunit limitado lamang ang espiritual na Jade. Maaabot din ang espiritual na enerhiya sa kalaunan. Paano kung bumalik ang kanyang mga pinsala sa panahong iyon?
Habang nag-aalala siya, muling kumatok si Terence sa pinto, hawak pa rin ang almusal na kabibili lang niya. Natural na tinanggap ni Cold Girl ang almusal. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, hindi niya napigil ang magtanong, saan mo nakuha ang piraso ng jade na iyan? Mayroon pa ba? Gusto mo pa ba ng iba? Madali lang yan, kahit wala na, may naiisip pa rin akong paraan para maipakita yan. Bahagyang ngumiti si Terence. Nakita niya ang lahat gamit ang kanyang pandama sa espiritu at natural lang na alam niya kung bakit niya iyon tinanong. Path. Agad na natuwa si Linlin, para itong isang lotes na namumulaklak sa bundok ng yelo, at maging si Terence ay namangha sa kanyang kagandahan. Hindi pangkaraniwan ang hitsura ng babaeng Linlin na ito. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, agad na gumanti si Linlin at bumalik sa dati niyang malamig na ekspresyon ng may kaunting pagkailang, hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, pero kahit ano paman, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na labis akong nagpapasalamat, wala talaga akong maipapangako sa iyo. Magkaiba talaga tayo. Tama. Lalaki ako at babae ka. Hindi na ito maaaring maging pareho. Kung pareho lang, magiging gulo, sabi ni Terence, nagkunwaring tanga. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Umiling si Cold Girl nang walang magawa. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano. Para maging eksakto, hindi siya naglakas loob na magpaliwanag ng padalos-dalos. Malalaman mo rin sa hinaharap. Nakatakda akong umalis sa lugar na ito. Hindi mahalaga. Wala akong pakialam sa habang buhay na pagsasama. Minsan lang tayo magkaroon nito, sabi ni Terence. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Linlin nang marinig iyon. Sabi niya sa hindi mabait na tono, anong ibig mong sabihin? Gusto mo lang akong paglaruan at iyon lang. Sikat na sikat ang kasabihan na ito. Hindi ko ito ginawa-gawa, at hindi ko iyon sinasadya, walang magawang sabi ni Terence. Napakasensitibo ng babaeng ito, wala man lang silang pinag-uusapan, paano niya nagawang paglaruan at hayaan na lang. Saka lang medyo kumalma ang mukha ni Linlin. Tumingin siya kay Terence na may komplikadong ekspresyon bago bumalik sa kanyang kwarto. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Mukhang walang anumang pag-unlad, ngunit para sa kanya, malaking pag-unlad para sa isang taong tulad ni Linlin na magsabi ng ganito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang pinapadalahan ng pagkain ni Terence, at hindi siya tinanggihan ni Linlin. Ang mga ganitong bagay ay naging mas madali ng mas madali hanggat may nauna, at nasasanay na siya sa koleksyon ng mga merienda ni Terence. Magiging hindi siya komportable kung biglang titigil si Terence sa pagpapadala sa kanya ng pagkain. Gayunpaman, sa tuwing magkikita sila, medyo nag-aalangan siyang magsalita. Upang maging matatag at gumaling mula sa kanyang mga pinsala sa lalong madaling panahon, kailangan niyang sumipsip ng malaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa bukod pa sa pag-inom ng gamot at pagbababad sa mga paliga na panggamot araw-araw. Bilang resulta, ang mga reserbang espiritual na enerhiya sa Supreme Grade Spirit Jade ay nababawasan ng nababawasan. Kung hindi siya makakahanap ng ibang mga Spirit Jade na papalit dito, ang mga kahihinatnin ay hindi maiisip. Gusto niyang tanungin si Terence kung saan niya nakuha ang Supreme Grade Spiritual Jade, pero natatakot siyang baka subukan pa nitong ikuha siya ng isa pa. Malaking pabor na ang pagtanggap ng isang Supreme Grade Spiritual Jade, paano niya ito mababawi kung bibigyan pa siya nito ng isa pa? Hindi niya basta-basta maibibigay ang sarili niya kay Terence, hindi ba? Sila ni Terence ay mula sa dalawang magkaibang mundo, imposible iyon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang nakaisip ng kompromiso. Isang araw, pagkatapos niyang tanggapin ang almusal, bigla siyang nagtanong, nabalitaan kung pwede raw tayong maghanap online. Paano tayo makakapag-online? Gusto mo bang mag-online? Kumurap si Terence, hindi inaasahan na ganito pala ka-motivate ang babaeng malamig ang ulo niya. Ang mga practitioner, kahit interesado sa teknolohiya ng karaniwang mundo, ay titingnan lang ito, kakaunti lang ang hihingi ng tulong tulad niya. Oo, pwede mo ba akong turuan? Bumili pa nga ako ng internet. Sinenyasan ni Linlin si Terence na pumasok, ito ay isang bagay na hindi niya nagawa noon.
Minsan lang pumasok si Terence nang palitan niya ito ng bumbilya, at kahit na nagbago na ang ugali nito matapos matanggap ang Supreme Grade Spirit na Jade, hindi pa niya natanggap ang ganitong pagtrato. Kumunat ang noo ni Terence habang sinusundan siya nito papasok sa sala. Hindi niya ginamit ang kanyang pandama sa espiritu nitong mga nakaraang araw, kaya hindi niya alam na ang babaeng Linlin na ito ay may malaking lambat pangingisda na nakasabit sa tatlong dingding ng sala. Anong ginagawa mo? Gamitin mo to para mag-online. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. 5,038. Oo, sabi ng mga tao pwede raw maghanap online. Kalahating araw na akong nagsasaliksik pero hindi ko pa rin alam kung paano gumamit ng internet, naguguluhang sabi ni Linlin. Syempre hindi ko magagamit ang lambat mo, pero magagamit ko ito sa pangingisda. Hindi napigilan ni Terence ang umiling at matawa. Malamang narinig ng Linlin ang tungkol sa internet mula sa kung saan, pero hindi niya maintindihan ang modernong teknolohiya ng internet. Akala niya ay alam niya ang lambat pangingisda, pero paano siya nakapasok dito? Parang gagamba na gumagapang sa lupa. Nangingisda. Pero narinig ko na pwede ka raw maghanap sa internet. Biglang naging medyo alanganin ang mukha ni Cool Girl. Ang pag-online ay pag-online, pero internet yan, hindi ang lambat mo. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Terence. Gusto ko lang sanang i-check kung may malapit na Jade Market. Gusto kong subukan ang swerte ko dahil hindi lahat ng Jade ay gusto ko. Bihira lang ang klase ng Jade na gusto ko. Malamig niyang sagot. Natawa si Terence sa sarili. Ang Spirit Jade na gusto mo ay hindi lang basta-basta, halos imposible itong matagpuan sa common world bukod pa sa isang maliit na Jade Market. Kahit baligtarin mo pa ang buong common world, wala kang makikitang kahit isang piraso. Pero hindi agad siya inilantad ni Terence. Medyo naiinip siya kapag walang nangyayari, at gusto pa niya maging tapat, pero hindi naman siya nagmamadali ngayon. Hanggat hinahayaan niyang natural na umunlad ang mga bagay-bagay, natural na mahulaan ng kabilang panig ang kanyang pagkakakilanlan balang araw. Sa ganitong paraan, hindi ito magiging masyadong biglaan, at hindi magkakaroon ng mga sitwasyong hindi mapigilan. Hindi kailangang kumilos ng padalos-dalos dahil sa isang sandali ng pagkainip. Kung tutuusin, tila ang mga ekspertong iyon sa makalangit na yugto ng Dao ay walang balak na ilagay sa panganib ang kaayusan ng mga cultivator sa sekular na mundo sa ngayon, at ang sitwasyon ay hindi naman ganoon kaapura. Paano kung ganito, tuturuan kita? Pagkatapos noon, kinuha ni Terence ang kanyang telepono at sinimulang ipaliwanag ang internet sa malamig na babae. Sa totoo lang, ang isang bagay na tulad nito ay isang pantasya lamang para sa isang practitioner na walang anumang modernong kaalaman. Imposibleng maunawaan ito sa maikling panahon. Kahit natuyot ang bibig ni Terence sa pagpapaliwanag, nalilito pa rin si Linlin. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang virtual network. Hindi alam ni Terence ang gagawin matapos makita ang inosenteng mukha nito, kalimutan mo na yan, hindi mahalaga kung hindi mo maintindihan ang bagay na ito. Basta't mayroon kang pangkalahatang ideya kung paano ito gamitin, ayos lang. Tuturuan kita kung paano ito tingnan. Kita mo, kailangan mo lang buksan ang browser na ito at i-type ang gusto mong hanapin. Ipinakita ito ni Terence sa kanya habang hawak ang kanyang kamay, at kahit hindi pa niya masyadong naiintindihan ang tungkol dito, mas madali ito kaysa sa internet. Nagliwanag ang kanyang mga mata, ang bagay na ito ay talagang maginhawa, ngunit bakit mukhang kakaiba ang mga salitang ito? Parang maraming kulang na linya. Hindi talaga komportableng tingnan. Ito ay modernong pinasimpleng Chino, isang pinasimpleng bersyon ng sinaunang tradisyonal na Chino. Kung hindi ka sanay, pwede mo itong itakda sa tradisyonal. Agad itong itakda ni Terence sa complex mode. Mas kaaya-aya sa mata kung ganito, tumango si Linlin, walang hinala, inakala niyang si Terence ang may pagkana nito, iniisip na pareho silang karaniwang karakter sa mundo ng mga tao. Nahanap ko na ang Jade Market na hinahanap mo. Meron doon sa East District ng Takama, at mukhang hindi naman ito maliit. Iniabot ni Terence ang telepono sa kanya, at nang makita kung paano ito tinatitigan ng babae, alam niyang malamang gusto na rin nito ang telepono. Tutal, napakadaling gamitin ng bagay na ito.
Iminungkahi niya, paano kung ganito, ihahatid muna kita sa pagbili ng telepono, tapos pupunta tayo sa Jade Market. Ano sa tingin mo? Sige. Nag-isip sandali si Linlin at tumango. Isa sa mga dahilan kung bakit agad siyang pumayag ay dahil mas lalong naging malapit ang relasyon nila ni Terence nitong mga nakaraang araw, at hindi na siya gaanong malayo sa kanya, ngunit ang mas mahalagang dahilan ay alam niya ang kanyang lugar. Kahit para sa isang taong tulad niya na mabilis tumanggap ng mga bagong bagay, imposible para sa kanya na biglang umangkop sa sekular na mundo mula sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ang paraan ng kanyang pagsasalita at pagkilos ay kadalasang hindi naaayon sa mga tao sa sekular na mundo, at maaaring maligaw siya sa sandaling umalis siya ng bahay. Kung tutuusin, ang distribusyon ng lungsod dito ay mas komplikado kaysa sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kahit na ang maliit na Jiangho ang pinakamaunlad na lugar, kakaunti lamang ang mga kalye. Gayunpaman, napakaraming malalaking kalye at maliliit na eskinita dito. Para sa isang tagalabas na tulad niya na hindi sanay dito, maligaw siya kung hindi siya mag-iingat. Pareho ito noong bumili siya ng gamot noong nakaraan. Hindi madaling mahanap ang kanyang daan pabalik. Gayunpaman, kung may dala siyang mobile phone, maaari niyang tingnan ang mapa anumang oras kahit na maligaw siya. Mas magiging maginhawa iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na ang pinakasimpleng gamit ng isang mobile phone ay ang pagtawag. Akala niya ay ginagamit ito para maghanap ng mga bagay online. Agad na lumabas ang dalawa. Bagamat pareho silang mga magsasaka at ilang minuto lang ang lumipas bago siya makapasok sa lungsod, wala sa kanila ang gustong basagin ang yelo. Kaya naman, ang nagawa na lang nilang hintayin ang bus papasok sa lungsod sa pasukan ng komunidad. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya, at kahit si Terence ay hindi ito madalas maranasan. Sa pagkakaalala niya, hindi pa talaga siya sumakay ng bus simula nang umalis siya sa bundok, lalo na sa oras na peak hour. Isa itong malungkot na karanasan para sa mga nagtatrabaho sa opisina na kailangang sumakay sa pampublikong transportasyon papunta sa trabaho, ngunit hindi pa rin ito napigilan nina Terence at Linlin. Ang hindi nila masabi ay ang pagkakasalubong nila sa maalamat na buswolf sa kanilang pambihirang pagkakataong makasakay sa pampublikong transportasyon. Siksikan ng mga tao sa bus, kaya hindi maiiwasan ang pisikal na pagdikit, lalo na para sa isang magandang babaeng tulad ni Cold Girl. Kahit sino ay handang ihimas ang kanilang katawan sa kanya. Natural lang, may ilang malalaswang kamay na nagsasamantala ng pagkakataon para hipyuan siya. Hindi pa naranasan ni Cold Girl ang ganito noon. Bago pa man siya mahawakan ng kanyang malaswang kamay, humarap na siya at sinipa ang lalaki sa puwitan. Mabuti na lang at naalala pa rin niya ang mga patakaran ng experiential learning at napigilan ang kanyang lakas. Kung hindi, ang sipa na ito ay maaaring nakapatay sa kanya. Agad na napayuko ang lalaki na parang hipon sa sakit. Agad na tumayo ang isang gangster sa tabi niya at mayabang na sumigaw, talagang nang ahas kang sipay ng kapatid kong ibong-ibon, ayaw mo bang mabuhay? Sino yan? Lumabas ka at yumuko bilang paghingi ng tawad. Natawa si Terence, hindi ba't sila yung dalawang yun noong nakaraan, yung dalawang nagkunwaring multo? Kayo pala dalawa. Lumingon si Linlin at tiningnan silang dalawa. Ang kanyang malamig at magandang mukha ay hindi maipaliwanag na puno ng kaunting bangis. Hindi lamang siya isang babae, kundi isa ring eksperto sa mga unang yugto ng pundasyon ng kaharian. Nakakita na siya ng dugo sa mga kamay ng mga tao. Ah! Ikaw pala. Agad na natigilan sina Ibong-Ibon at Bopis. Siksikan ng sasakyan kaya kung hindi lumingon si Linlin, hindi nila makikita ng malinaw ang mukha nito. Mahuhusgahan lang nila sa likod niya na isa siyang pambihirang kagandahan. Sino ang mag-aakala na siya pala ang babaeng nakaputi na sumipa sa kanila sa lupa noong nakaraan? Nang makita ang nanginginig na ekspresyon ng dalawang manok, agad na nagpakita ng pagkamangha ang ibang mga tao sa kotse. 5,039. Kilalang kilala ang dalawang Meniokis na ito sa lungsod ng Takama. Dati, madalas nilang sinasamantala ang mga batang babae sa bus na ito. Karamihan sa mga tao ay nagagalit sa kanila ngunit hindi nangangahas na magsalita. Hindi pa nila hinarap ang karahasan gamit ang karahasan ng ganito. Kakaiba na medyo takot pa rin ang dalawang Meniokis sa babaeng ito.
Umakyat ka sa bintana at tumalon pababa, kung hindi ay ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Walang ekspresyong tiningnan ni Linlin ang dalawa. Ito. Agad na nagkatinginan sina Pheasant at Boppies. Gusto nilang magkunwaring matapang, pero nang maisip nila ang lakas ng pakikipaglaban ng babaeng ito, alam nilang kahit magtulungan sila, mabubugbog lang sila nito. Sa oras na ito, wala silang lakas ng loob na magsalita. Bukod pa rito, nakatitig sa kanila si Linlin ng may hindi magandang ekspresyon. Parang tinatitigan sila ng isang mapanganib na leopardo. Hindi nila maiwasang manindigan ang kanilang mga balahibo. Itigil ang kotse. Gusto ko nang lumabas ng kotse. Walang nagawa ang ibong-ibon kundi sigawan ang driver. Dahil hindi nila kayang masaktan ito, ang magagawa na lang nila ay sumuko. Pasensya na, walang hintuan ng bus dito, hindi ka pwedeng mag-park. Sabi ng tsuper nang hindi lumilingon. P*********. Tumigil ka nga kung sasabihin kong tumigil ka, ano ba ang kalokohang ito? Maniwala ka man o hindi, araw-araw akong magpapadala ng mga tao sa bahay mo para harangan ang pinto mo. Banta ng ibong-ibon. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Walang pakialam si Cool Girl kung ihinto nila ang sasakyan o hindi. Agad siyang nagsimulang magbilang, 1, 2, 3. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, wala nang pakialam sina Shanji at Boppies. Tumalon sila palabas ng bintana sa gilid at bumagsak na may mga pasa sa kanilang mga mukha. Mabuti na lang at bumagal ang driver. Kung hindi, malamang na-hospital na ang dalawa. Natulala ang mga naroon sa eksenang ito. Nabigla silang lahat kay Linlin. Ito kaya ang babaeng ito na maalamat na pulis na naka-plainclothes. Kaya niya talagang takutin ang dalawang maliliit na punk sa ganitong antas. Masyado siyang brutal. Mukhang walang nangyari pa rin si Linlin. Bahagya pa niyang kinunot ang noo. Ang dahilan kung bakit niya iginiit na tumalon silang dalawa pababa ng bus ay hindi lamang para parusahan sila, kundi mayroon ding mas mahalagang dahilan. Masyadong siksikan ang bus. Oras na ng trapiko noon ng umaga. Kahit gamitin niya ang paraang ito para itaboy silang dalawa palabas, magulo pa rin ang sasakyan. Dahil sa malamig at malayong personalidad niya, hindi makakalapit sa kanya ang mga normal na tao ng 3 hakbang. Ngayong napapaligiran na siya ng mga tao, at kahit ang pisikal na pagdikit ay hindi maiiwasan, paano niya ito matiis? Matapos ang mahabang pag-aatubili, sa wakas ay naglakas loob si Linlin at lumapit kay Terence. Mas gugustuhin pa niya mapalapit kay Terence kaysa madikita ng mga estrangherong ito. Mabuti na lang at pamilyar sila sa isa't isa, at hindi niya kinamumuhian si Terence. Ang hindi inaasahang galaw na ito ay matagal na ikinagulat ni Terence, hindi niya inakala na ang malamig na babaeng ito ay lalapit sa kanya sa sarili nitong pagkukusa. Sinamyo ni Terence ang kaaya-ayang amoy ng katawan nito at naisip niya sa sarili na nasa tamang lugar siya, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Magkadikit ang dalawa, pero hindi siya sinubukang samantalahin ni Terence, alam niyang handang manatili si Linlin sa kanya dahil sa ilang araw na pagsusumikap, at kung may gagawin siyang hindi dapat, masisira ang magandang impresyong iniwan niya. Hindi siya gagawa ng ganoong katanga. Maging si Linlin mismo ay nagulat sa pagiging maginoo ni Terence. Sa kanyang puso, si Terence ay isang matiyagang tagasunod, at naisip niya na hindi nito palalampasan ang ganitong pagkakataon. Inihanda na niya ang sarili para rito, basta't walang gagawing sumusobra si Terence, yayakapin lang niya ito ng kaunti, pero sino ang mag-aakala na mapipigilan siya nito? Hindi man lang siya sinubukang pagsamantalahan. Sa ganitong paraan, ang imahe ni Terence sa kanyang puso ay naging mas positibo at maaasahan. Hindi maiwasan ni Linlin na magkaroon ng kakaibang naisip, ang lalaking ito ay tila mas maaasahan kaysa sa mga humahabol sa sinaunang mundo ng martial arts. Hindi sila umimik habang nasa daan. Nang marating nila ang urban area, nagsisiksikan silang dalawa palabas ng bus ng buong lakas. Nagkatinginan sila at nagpakawalan ng hininga. Nakakatakot talagang sumingit sa bus tuwing peak hours. Hindi talaga nila alam kung paano nabuhay ang mga empleyado sa opisina na kailangang sumingit araw-araw at gabi-gabi.
Mas madali namang sumakay ng kotse, pero masyadong siksikan. Malamig niyang tiningnan ang boss na papaalis at mapait na ngumiti. Matapos makasiksik sa karamihan, hindi na niya gustong sumakay muli ng boss sa buong buhay niya, kahit noong siya ay namatay. Wala na tayong ibang magawa. Sino ba ang nag-utos sa atin na maging ganito kamalas para makarating sa rurok ng umaga? Kung sana ay medyo nahuli tayo. Isa itong pagkakamali. Ngumiti rin si Terence ng mapait, pumunta tayo sa tindahan ng mga mobile phone. Mukhang medyo malayo pa lang ito. Oo. Tumango si Linlin, habang nakatingin sa abalang lungsod sa harap niya nang may pagtataka. Matagal na siyang nasa secular na mundo, pero hindi pa siya masyadong nakakapunta sa abalang lungsod. Sa totoo lang, pangalawang beses pa lang niya ito, at sa unang pagkakataon ay nagmamadali siya at hindi tumingin ng mabuti, naligaw pa nga siya. Sa pagkakataong ito, sa piling ni Terence, mararanasan niya ang abalang mundo. Hindi ka pa ba nakakapunta rito dati? Tanong ni Terence. Nakapunta na ako rito minsan, pero hindi ko tiningnan ng mabuti. Ang secular mong mundo. Muntik na sanang sabihin ito ni Linlin nang hindi niya namamalayan, pero mabilis niyang naitama ang sarili nang matauhan siya, iba ang lugar na ito sa bayan ko. Manam, masasabi kong ibang-iba ito. Ah, talaga? Ah, sige, hindi ko pa rin alam kung taga saan ka ba? Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Ako. Hindi alam ni Cold Girl kung paano sisigot ng ilang sandali. Nag-isip siya ng matagal bago niya sinabing dapat ay galing ito sa probinsya ng Hoxie. Hindi kasinungalingan ang sinabi niya. Kung ang Shenongja ay ginamit bilang labasan ng maliit na Jiangho ng sinaunang panahon, ang lokasyon nito ay tunay ngang nasa lalawigan ng Hoxie. Lalawigan ng Hoxie. Nagulat si Terence, hindi niya alam kung nagsasabi ba ng totoo ang lalaki o hindi, kaya sinubukan niya, pero medyo iba ang tono ng accent mo kumpara sa mga nasa Hoxie. Ah! Malaki ang lugar ng Hoxie at maraming accent doon. Normal lang na magkaiba sila. Nag-aalala si Linlin na baka patuloy siyang tanungin ni Terence, kaya mabilis niyang iniba ang usapan, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa iyong sarili? Ano ang pangalan mo at taga saan ka? Namula si Terence. Alam niyang sinusubukan nitong ibahin ang usapan pero hindi niya maiwasang maiyak. Kalahating buwan na niyang sinusubukang pasayahin ito, at sa wakas ay naalala ng babaeng malamig ang loob na itanong ang pangalan niya. Ako si Terence, ang bayan ko ay sa nayon ng West Star Mountain, isang maliit na nayon sa isang maliit na lugar, malamang ay hindi mo pa ito naririnig noon. Nakangiting sagot ni Terence. Oh! Tumango si Linlin at nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay nalagpasan na rin niya ito. Hindi kalayuan ang tindahan ng telepono, at agad nila itong narating. Nang tingnan ang lahat ng tindahan ng telepono, parang bumalik si Terence noong kasama niya si Josephine noong bumibili ito ng telepono, ngunit ngayon ay ibang tao na ito, isa itong malamig na babaeng hindi alam ang pinagmulan. 5,004 na po. Hindi niya alam kung kumusta na si Josephine at ang iba pa, pero gusto agad ni Terence na bumalik sa lungsod ng Stonegate sa sandaling maisip niya sila. Una, ang kanyang lakas ay nakabawi lamang hanggang sa tugatog ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, kaya wala siyang lubos na kalamangan laban sa mga ekspertong iyon ng makalangit na yugto ng Dao. Isa pa, hindi niya alam ang pinagmulan at mga intensyon ng mga ekspertong iyon ng makalangit na yugto ng Dao, kaya paano siya makakabalik ng may kapanatagan ng loob. Pili ka na lang. Ibibigay ko sa'yo kung may gusto kang estilo, bukas palad na sabi ni Terence. Sige. Sabi niya. Pumayag agad si Linlin sa pagkakataong ito. Gusto niya talaga ng telepono, pero wala siyang gaanong pera, kaya ang tanging maipapayo niya lang kay Terence ay ibigay ito sa kanya. Tutal, sa puso niya, ang halaga ng isang telepono ay walang-wala kumpara sa isang supreme grade spirit na si Jade. Dahil tinanggap niya ang supreme grade spirit na si Jade, ganoon din ang isang telepono. Naglakad-lakad silang dalawa sa tindahan ng cellphone. Kapag bumibili ng cellphone ang mga ordinaryong tao, nagtatanong sila tungkol sa brand at configuration nito, pero halatang hindi ito naintindihan ni Cold Girl. Isa lang ang prinsipyo niya sa pagpili ng cellphone simula pa lang, at iyon ay ang magandang tingnan. Sa huli, Apple phone ang pinili niya.
Hindi niya alam na ang ganda ng dating ng babaeng ito ay tugma sa sekular na mundo. Nakakatawa ito para kay Terence, pero kasabay nito, natutuwa rin siya na nakakuha siya ng malaking halaga ng pera mula sa dalawang manloloko. Malalagay siya sa alanganin kung 10,000 lang ang pera niya. Pwede na ba akong mag-online gamit ito ngayon? Sabi ni Linlin, sabik na subukan. Hindi pa. Kailangan pa nating bumili ng SIM card. May business hall malapit doon, sabi ni Terence habang isinasama siya rito. Binilhan niya ito ng SIM card, at nagbukas din ng serbisyo para sa magkasintahan, para makapag-usap sila ng libre. Serbisyo ng magkasintahan. Nanood si Cool Girl mula sa gilid. Kahit hindi siya masyadong nagsalita, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam niya. Bigla na lang siyang natauhan nang makita niya ang isang batang magkasintahan na magkadikit at gusto ring gumawa ng serbisyo ng magkasintahan. Maaari kayang ang mga magkasintahan dito ay mga daw kompanyon. Medyo kakaiba ang tingin ni Linlin kay Terence. Hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin ng libre, pero nahulaan niya na hindi ito serbisyo para sa mga normal na tao, mga magkasintahan lang ang gagawa nito. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan sa paggawa noon. Tutal, wala naman siyang alam tungkol sa negosyong ito, at si Terence ang nagdesisyon kung ano ang gagawin. Isa pa, negosyo lang naman iyon ng mag-asawa, at hindi naman iyon malaking bagay. Para sa kanya, lahat ng bagay, pati na ang telepono, ay isa lamang laro, at hindi nito maaapektuhan ang kanilang relasyon sa totoong buhay, kaya hinayaan niya si Terence na gawin ang gusto nito. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kamay ni Terence at sinubukang gamitin ang pamamaraang itinuro sa kanya ni Terence noon. Natuwa siya na nakakahanap siya ng mga bagay-bagay online, hindi pa niya ito nalalaro noon. Ngumiti si Terence habang nakamasid mula sa gilid, kahit ang isang reyna ng yelo tulad ni Linlin ay mapapangiti kapag nakakita ng isang bagay na interesante. Bihira iyon. Pero muli, napakalakas talaga ng kakayahan ng babaeng ito na matuto. Minsan lang niya ito halos na ipakita sa kanya noon, at ngayong lumipat na siya ng bagong telepono, kaya na niyang maghanap-hanap sa internet ng mag-isa. Bukod pa rito, ito ay dahil wala siyang alam tungkol sa internet. Kung ordinaryong tao lang ito, hindi nila ito matututunan ng ganito kabilis. Nagkakaroon ng napakasayang karanasan si Linlin sa pag-i-internet, at si Terence naman ay napayuko habang pinapanood siyang magbukas ng ilang gossip site. Sa ganitong bilis, siguradong makakapag-online si Linlin hanggang gabi, isa siyang otako kung ipanganak siya sa mundo ng mga ordinaryong tao. Maaari mong dahan daw ang eyebrows ang mga webpage kapag bumalik ka. Ang pag-surf sa internet ay isa lamang karagdagang function ng smartphone. Ituturo ko sa iyo ang pinakasimple at pinakamahalagang function ng smartphone ngayon, na siyang tumawag, putol ni Terence. Tumawag ka. Natigilan si Cool Girl. Tama. Ito ang diwa ng pagkakaroon ng mga mobile phone. Basta't alam ninyo ang numero ng isa't isa, maaari kayong magtawagan kahit libu-libong milya ang layo ninyo, parang harapan lang, nakangiting sabi ni Terence. Ganoon ba kamahiwaga? Biglang nagulat si Linlin. Nakalimutan pa niyang takpan ang kanyang mga bakas. Ito kaya ang maalamat na 1,000-mile sound transmitter. Nakakamangha, pero masasanay ka rin naman dyan maya-maya. Paliwanag ni Terence habang ipinapakita ito sa kanya. Dahil sa malakas na kakayahan ni Linlin sa pag-aaral, hindi naman naging mahirap para sa kanya ang umintindi. Kaya nga totoong umiiral ang 1,000-mile sound transmitter, at magagamit ito ng mga ordinaryong tao nang walang anumang lakas. Kung ito ang nasa kalagayan ko, natatakot akong aagawin ito ng walang pakundangan. Nakakamangha na mayroong ganito kalakas na bagay sa sekular na mundo. Hindi napigilan ni Linlin na bumulong sa sarili. Mahina siyang nagsalita, pero narinig pa rin siya ni Terence. Wala ka bang cellphone sa lugar mo? Hindi naman dapat ganito kaatresado ang probinsya ng Hoxie, di ba? Ah, hindi. Hindi, napakalayo ng lugar ko at lagi akong nakahiwalay sa mundo, kaya ngayon lang ako nakakita ng katulad ng cellphone. Nabigla si Cool Girl at mabilis na nagtakip para ayusin ang sitwasyon. Ah, talaga. May ganoong lugar pala sa probinsya ng Hoxie. Ang ganda siguro ng tanawin.
Gusto ko talagang pumunta at makita iyon kung may pagkakataon ako, sabi ni Terence, medyo naniniwala. Nako! Tingnan natin kung may pagkakataon. Umiling si Linlin na may mapait na ngiti. Hindi siya nagsisinungaling, pero ang tinutukoy niya ay ang sinaunang Jangho. Mas maganda ang tanawin kaysa sa magulong mundo, pero paano makakapunta roon ang isang normal na tao tulad ni Terence? Magkakaroon ng pagkakataon. Bahagya nang umiti si Terence na parang may mas malalim na kahulugan. Ayaw niyang alamin pa ang tunay na dahilan, dahil alam niyang wala nang silbi ang magtanong ngayon, tuturuan kita ng iba pang gamit. Bukod sa pagtawag at pag-surf sa internet, ang mga smartphone ngayon ay maraming kawili-wiling software at laro. Talaga. Muling nagpakita ng gulat na ekspresyon. Malinaw na isa lamang itong maliit na telepono, ngunit sa totoo lang ay napakaraming mahiwagang gamit nito. Ang secular na mundo ay hindi talaga simple. Natural na muling nagsama ang dalawa noong sila ay nagtuturo, mas malapit pa kaysa sa boss. Hindi maiwasan ni Terence na maantig sa nakakapreskong amoy ng katawan ng isa't isa, ang pakiramdam na ito ng paghabol sa isang babae ay nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam. Pareho lang ito ng dati, ngunit iba rin sa parehong oras. Sa sandaling ito, ang isipan ni Terence ay walang malay na napupuno ng mga eksena kung saan niya nakikilala ang kanyang mga babaeng kaibigan. Sa tuwing nagkikita sila, isa itong magandang alaala. Ngayon, upang malaman ang pinagmulan ng mga Tiandao Masters na ito, isang katulad na eksena ang naganap muli, ngunit ang pangunahing tauhan ay si Linlin, na naglalayo sa mga tao. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.